Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pido. Taong 1975, probinsya ng Samar. Nang mga panong ito, masayang naninirahan sa isang bayan sa probinsya ng Samar itong si Pido, kasama ang buong pamilya. Pagtatanim ng pinya at saging ang pangunahing pinagkakakitaan. Nagmamay-ari ng malawak na taniman ang kanyang ama na sila mismo ang nagpapatakbo. Panganay sa 5 magkakapatid. Bilang nag-iisang anak na lalaki, siya ang inaasahan ng ama na magpatuloy ng kanilang hanap buhay. Nagsimula bilang simpleng magsasaka. Nakalaunan ay pinalad at nakapagpundar ng sariling lupa sa tulong ng hindi pangkaraniwang kaibigan. Aatras tayo ng 20 taon. Ito yung mga panahong nagsisimula pa lang sa buhay ang ama ni Pido. Ang pangalan niya ay Armando. Nasa edad 35 si Armando ng mga panahong ito. Anak ng simpleng magsasaka. Wala pa silang sariling lupa ng mga sandaling iyon, kaya kailangang makisaka ng kanyang ama upang mabuhay. Tanging gawaing bukid lang ang alam nitong trabaho, kaya wala siyang pagpipilian. Gayunpaman, nagawa nitong itaguyod ang pamilya. Dahil sa hirap ng gawain hindi nagtagal, bumigay ang katawan ng matanda at kalaunan ay pumanaw. Si Armando bilang nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya ang humalili sa kanyang ama. Naghanap ito ng pagkakakitaan maliban sa pagsasaka. Hanggang sa mapadpad ang nooy binata pang si Armando sa isang plantasyon ng saging. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes, nagtatrabaho ito sa taniman at pagsapit ng Martes, Huwebes, Sabado at Linggo, inilalaan nito ang oras sa kanilang maliit na lupang sinasaka. Hindi alintana ng binata ang matinding hirap dahil na din sa kagustuhang makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Wala nang kakayahan ang ina sa pagtatrabaho, kaya inako nito ang responsibilidad ng magulang. Sa paglipas ng panahon, isa-isang nakapagtapos ng kolehiyo ang 2 kapatid. Kalaunan ay nag-asawa at umalis sa tahanan. Tinanggap ni Armando na mangyayari ito, kaya kahit papano naging masaya ang binata na nagawa niya ang obligasyon sa mga kapatid. Hindi na sumagi sa isipan niya ang mag-asawa dahil abala ito sa pagtatrabaho. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nakilala nito ang anak ng may-ari ng pinagtatrabahuhang sagingan. Naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa hindi na malayang kapwa nahulog ang loob sa isa't isa. Wala namang naging problema sa mga magulang ng dalaga dahil nakikita naman nilang responsable si Armando. Isa pang dahilan ng ama ng dalaga ay wala itong anak na lalaki na magpapatuloy ng kanilang negosyo. Ikinasalang dalawa, kalaunan ay nakabuo ng sariling pamilya. Sa paglipas ng mga taon sila ang namahala sa taniman at dahil sa kasipagan ni Armando, lalo pa itong lumago. Hanggang sa isang kamanghamanghang pangyayari ang naging daan para lalong lumago ang taniman at umangat sa buhay ang mag-asawa. Isang hapon na habang nagsusunog ng mga tuyong dahon sa gilid ng sagingan, napansin ni Armando ang pambihirang laki ng puso ng saging. Papalabas pa lamang ito. Namangha si Armando, kaya naman naupo ito sa tapat ng puno at pinagmasdan ng puso. Medyo pagod na din siya ng mga sandaling iyon, kaya hindi na malayan na unti-unti siyang nakatulog. Paggising ni Armando ay madilim na, kaya dali-dali itong tumayo upang umuwi.
Napalingon ito sa puso ng saging. Nakitang nagliliwanag ito. Inakala ni Armando na namamalikmata lang siya. Ngunit kahit ilang beses na nitong kinusot ang mga mata, naroon pa rin ang liwanag at lalo pa itong lumalakas. Nilapitan nito ang puso ng saging at tinignang mabuti kung ano ang nangyayari. Laking gulat ni Armando. May kung anong nahulog mula dito at dahil nasa tapat siya ng mismong puno, direkta itong nahulog sa loob ng kanyang damit. Nataranta ang Ginoo dahil parang yelo ito sa lamig ng maramdaman sa kanyang katawan ang bagay na yun. Dali-daling kinuha ni Armando ang kung anong nahulog at tinitigan. Hugis maliit na puso ng saging. Makinis at napakalamig nito sa pakiramdam. Nakarinig ng mga kaluskos sa paligid ang Ginoo. Kaya kagad nitong dinampot ang tabak at dahan-dahang naglakad patras. Kung sino ka mang nagtatago sa paligid, lumabas ka na. Hindi kita sasantuin. Wika ni Armando. Ngunit wala namang sumasagot. Kaya mabilis itong tumakbo papunta sa kanilang tahanan. Hindi kalayuan sa mismong lugar kung saan niya nakuha ang bagay. Pagdating sa loob ng bahay ay tinignan niya sa liwanag ng gasera. Ano ba yung bagay na yan? Parang nagmamadali kang tignan sa liwanag. Tanong ng asawa. Naitago na lang natin sa pangalang Rowena. Wala naman to, Rowena. Nakuha ko lang dun sa sagingan. Hindi ko nga alam kung bakit may bato sa loob ng puso ng saging. Tugon ni Armando. Bato sa puso ng saging? Baka naman mutya yan. Sigurado ka bang sa puso ng saging nanggaling yan? Muling tanong ng asawa. Oo, nahulog sa loob ng damit ko eh. Hindi nga to tumama sa lupa eh. Tugon ni Armando. Itago mo na muna yan. Bukas sa bukas pupuntahan natin si Mang Vernon para matanong natin yung tungkol dyan. Malakas kasi yung hinala ko eh. Putsyayang nakuha mo. Wika ng asawa. Kinabukasan matapos mag-ani ng mga saging, tumuloy ang mag-asawa sa tahanan ng manggagamot at kilalang Bertudes. Ang pangalan nito ay Mang Vernon. Anong sadya niyong mag-asawa? Mukha namang kayong malusog. Sino bang may sakit sa inyo? Tanong ng matanda. Wala po, Manong. Naparito lang po kami dahil may ilang bagay kaming gustong itanong sa inyo. Tugon ni Rowena. Ipinakita nito ang nakuhang bato ng asawa. Nakabalot ito sa papel, kaya hindi kagad nakilala ng matanda. Ngunit nang buksan ito, biglang napatayo at napatitig sa mag-asawa. Anak ng tinamaan! Mutya ng puso ng saging ang isang to. Paano mong nakuha yan, Rowena? Tanong ni Mang Vernon. Ang totoo po, ako po yung nakakuha niyan, Manong eh. Nahulog po yan mula sa puso ng saging. Akala ko nung una, parang namuong dumi ng ibon lang. Pero may kung ano po kasing umabol sa akin nung nahawakan ko yan eh. Tumakbo po ako papasok ng bahay. Mamaya mapano ko eh. Wika ni Armando. Walang duda. Mutya nga ng puso ng saging ang isang ito. Napakaswerte niyong mag-asawa at kayo ang nakakuha. Ang ibig sabihin lang nito, talagang para sa inyo ang mutya. Dahil kung hindi, abay siguradong patay ka na ngayon, Armando. Wika ni Mang Vernon. Kaunting kaalaman. Ang mutya ng puso ng saging, sinasabing isa sa pinakasikat na mutya. Ito ang kadalasang tangan ng mga manggagamot dahil sa kakayahan nitong magpagaling ng kahit anong pinsala sa katawan. Ginagamit din ito ng mga antingero upang lalong palakasin ang mga kagamitan.
Gayunpaman kahit ito ay sikat, hindi biro ang proseso sa pagkuha nito. Karaniwan sa mga mutya ng saging ay binabantayan ng tikbalang o hindi kaya naman ng isang kapre. At kahit ikaw pa ang nakakita nito at nakakuha, susubukan pa ring agawin ng mga nagbabantay na nilalang ang mutya mula sa iyo. Ngunit sa oras na walang sino man ang gumalaw sa iyo sa proseso ng pagkuha, nangangahulugan, ipinagkalob ito ng mga elemento ng bukal sa kanilang kalooban. Balik tayo sa kwento. Matapos ang pag-uusap ay tumuloy na ang dalawa. Maraming pasyente ang nag-aabang. Ngunit bago pa man sila makalis, nag-iwan ng isang babala si Mang Vernon. Ayon dito, wag na wag ipapaalam sa iba ang tungkol sa mutya. Hanggat maaari ay itago ito at iwasang makita ng ibang tao. Dahil kusang lumalabas ang natural na ugali ng mga taong nakakakita nito. Partikular ang inggit. Gagawin ng mga ito ang lahat para lamang makuha ang mutya. Sinunod ng dalawa ang sinabi ni Mang Vernon. Lingid sa kaalaman ng mga ito, na bukod sa kakayahang magpagaling, nagbibigay din ng swerte ang mutya ng puso ng saging. Hindi namamalayan ng dalawa na unti-unti nang lumalago ang kanilang taniman hanggang sa nabili ng mga ito ang kabilang lupain. May sukat na mahigit 2 ektarya. Ginawa naman itong taniman ng pinya. Sa paglipas ng panahon, isinilang ang kanilang panganay na si Pido. Mas lalo pang sinwerte ang mga ito. Nakapagpundar ng sariling bahay at kalaunan ay sasakyan. Lumipas ang maraming taon. Hindi na malayan na mag-asawa na malayo na ang narating. Pero kagaya ng ibang tao, humina na rin ang katawan ng mag-asawa. Kaya naman pinasa nila kay Pido ang pamamahala sa taniman. Balik tayo sa kasalukuyang tagpo. Nang mga sandaling ito, si Pido ang namamahala ng taniman. Bukod dito, nakapagdagdag na ang binata ng ilan pang mga negosyo, kagaya ng manukan at baboyan. Masasabing matagumpay na si Pido ng mga sandaling iyon. Lagi nitong isinasa puso ang mga itinuro ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay tuluyang namaalam si Mang Armando, dahilan ng tuluyang pagbabago ng buhay ng binata. Bago ito mamatay, kinausap ni Mang Armando ang anak upang ipasa ang kaisa-isang itinuturing na kayamanan. Tanggapin mo ang mutyang ito, Pido. Ingatan mo, dahil ito ang dahilan kung bakit tayo nasa ganitong antas ng ating pamumuhay. Ang lahat ng meron tayo ngayon ay dahil sa pagsusumikap namin ng iyong ina at sa gabay na nilalang na totoong nagmamay-ari nito. Wika ni Mang Armando habang hawak-hawak ang kamay ng binata. Tay, hindi ko po matatanggap yung mutya na to eh. Kayo po yung nagmamay-ari niyan at isa pa, hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ba ako magmana niyan. Tugon ni Pido. Noon pa lang ay alam na ng binata ang tungkol sa mutya. Ngunit ni minsan, hindi nito hinangad ang magkaroon ng ganong uri ng gamit. Wala din sa isipan ni Pido ang mga bagay na kagaya ng mutya dahil hindi siya lubusang naniniwala. Alam kong hindi ka naniniwala sa kakayahan ng mutyang ito. Pero nais kong ikaw mismo ang magpatunay na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kaya pakiusap, tanggapin mo na lang at pangalagaan. Wika ni Mang Armando. Dahil huling kahilingan ng ama, walang nagawa ang binata kung hindi sundin ito. Matapos maipasa sa kanya ang mutya, kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Pido. Hindi nito maipaliwanag ang gaan ng kalooban
sa kabila ng katotohanang na maalam na ang ama. Pangako tay, iingatan ko po yung mutya mo. Pangangalagaan ko. Salamat po sa pagtitiwala. Hindi ko po kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko po ang nasimulan nyo at lalo kong papalaguin. Wika ni Pido. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang mga bagay na yan. Nakikita ko ang pagsisikap mo. Kaya alam kong hindi mo papabayaan ang ating lupain. Wika ni Mang Armando. Matapos ay unti-unti itong nawalan ng ulirat. Hanggang sa mapagtanto ng binata, nawala na nga ang ama. Tumagal ng halos 10 araw ang burol ng matanda. Dahil marami sa kanilang kamag-anakan ang nagpunta sa burol. Ang ilan sa mga ito ay nagulat. Hindi nila inaakalang gano'n na kalayo ang narating ni Mang Armando. Dito din nakilala ng binata ang nakababatang kapatid ng ama. Naitago na lang natin sa pangalang Josefa. Kakatapos lang ng libing ni Mang Armando nang kausapin nito si Pido. Tignan mo nga naman. Hindi ko akalaing ganito pala kayaman si Manong Armando. Meron din kayong sasakyan, no? Siguro kayo yung pinakamayamang pamilya dito. Wika ni Josefa. Hindi naman po siguro. Marami pong nagmamay-ari ng malawak na lupain dito sa bayan. Nagsumikap lang talaga si tatay, kaya narating niya yung ganitong buhay. Wika ni Pido. Kayo namang mga anak ni Manong, lalong-lalo na ikaw, no? Walang kahirap-hirap na napasayo yung ipinundar niya. Kung sa bagay, ano bang ginawa mo para sa kanya? Tanong ni Josefa. Nalabis naman ay pinagtaka ng binata. Sandali lang ho . Ano po bang ibig niyong sabihin? Tugon ng binata. Ang sinasabi ko, totoo bang sa'yo pinasa ni Manong ang lahat? O baka naman ikaw lang yung gumawa ng kwento? Pinaniwala mo yung mga kapatid mo at syempre wala silang magagawa dahil ito ang kagustuhan ng ama mo. Wika ni Josefa. Biglang nakaramdam ng hindi maganda si Pido at upang hindi ito makasagot ng pabalang sa tiyahin, pinili nitong umiwas. Ngunit sadyang makulit si Josefa. Ang mabuti pa, tiya. Kumain na kayo ng tanghalian. Maraming dumalo sa libing ni tatay. Baka maubusan kayo ng pagkain. Wika ng binata sabay lakad palayo. Huwag kang magpakampante, Pido. Dahil sisiguraduhin kong makukuha ko ang para sa akin. Alam kong may parte ko sa pinaghirapan ng aking kapatid. Huwag ka masyadong makasarili, Pido. Wala kang mararating kung hindi dahil sa kapatid ko. Biglang nagtinginan ang mga tao nang marinig ang sinabi ni Josefa. Kaagad namang nakisali sa usapan ang isa pang kapatid ng ama. Naitago na lang natin sa pangalang Manuela. Anong kaguluhan na naman tong sinisimulan mo, Josefa? Hindi mo na ginalang ang libing ni Manong Armando. Kahit kailan talaga, wala kang pinipiling lugar at okasyon. Wika ni Manuela. Inawat naman ito ni Pido at sinabing huwag nang pansinin dahil nakatingin na sa kanila ang lahat ng mga tao. Tama na po, Tia Manuela. Hayaan niyo na po siya. Nakakaya po sa mga panauhin. Wika ni Pido. Pwede ba, Manuela? Huwag kang makialam. Isa ka din eh. Hindi porket nakakaangat ka sa buhay, ituturing mo ko ng ganyan. Wika ni Josefa. Bago pa man tuluyang lumala ang sagutan ng magkapatid, inawat na ito ni Pido. Tara na, Tia Manuela, pumasok na po tayo. At kayo naman po, Tia Josefa, kung maaari lang po, igalang niyo ang alaala ng tatay ko. Umalis na po muna kayo. Wika ni Pido.
Sa tulong ng mga kapatid ng binata, nagawa nilang paalisin si Josefa. Nakahinga ng maluwag ang binata. Hay nako, pagpasensya mo na yung tiya Josefa mo. Miserable kasi yung buhay niyan. Kaya naman ganun na lang kung magsalita. Sinisisi niya ang lahat ng mga kapatid niya sa naging takbo ng buhay niya. Pagpapaliwanag ni Tia Manuela. Siya naman po yung may kagustuhan nun, di ba? Pantay-pantay naman po kayong pinamanahan ni Lolo noon. Tugon ni Pido. Tama ka, Pido. Pero nilustay ni Josefa ang lahat ng iniwan sa kanya ng lolo mo. Maging ang ari-arian ng isa pa naming kapatid, inubos niya. Ay nako, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa isang yon. Kaya hayaan mo na lang. Kami na ng mga tiyahin mo ang bahala sa kanya. Muling wika ni Tia Manuela. Inakala ni Pido na hindi na mauulit pa ang nangyari. Ngunit 2 araw lang matapos ang libing. Isa sa mga tauhan ni Pido ang nagpunta sa kanilang tahanan na may dalang masamang balita. Pido, pasensya ka na kung naistorbo kita. May importante kang dapat malaman eh. May babaeng nagpunta sa kabilang taniman. Pinapalayas yung mga tauhan natin doon kasi siya daw ang nagmamay-ari ng lupa. Wika ni Dudong. Napatayo si Pido sa kinaupuan. Walang sabi-sabing pinuntahan ng lugar. Pagkarating, nakita nitong nagtitipon ang mga tao at sa gitna ng mga ito, may isang babaeng nagsasalita. May kasama itong mga kalalakihang may dalang baril. Anong kaguluhan to? Maaari ko bang Tia Josefa, anong ginagawa mo dito sa taniman ko? Tanong ni Pido. Taniman mo? Ang huling pagkakaalam ko, ang bahaging ito ng lupain ay nakapangalan sa iyong ama at hindi pa naililipat sa iyo. Ngayong wala na ang kapatid ko at buhay pa ako, siguro naman may karapatan ako, hindi ba? Tugon ni Josefa. Saang pahina ng batas mo nakuha yung mga sinasabi mo? Pinaghirapan to ng tatay ko. Ni isang kusing wala kang ambag. Paano mong nasasabi yung mga bagay na yan? Tanong ni Pido. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Paalisin mo mga tao mo dahil ipinagbili ko na sa ibang tao ang lupaing ito. Sa katunayan, mga tauhan niya ang kasama ko ngayon. Kung hindi sila aalis, pasensyahan tayo. Dadanak ang dugo dito. Pag-uusap ng dalawa. Dito nagalit ng husto si Pido. Nadamay ang kanyang mga tauhan. Nagmakaawa ang mga ito na tulungan sila. Kaya naman hindi na nagdalawang isip ang binata. Sabihan niyo lang po kami kung anong dapat gawin. Wika ni Dudong. Hindi, Dudong. Wala kayong gagawin, akong bahala dito. Sa ngayon, sabihan mo muna ang mga tauhan na umalis sa lugar para maiwasan natin ang anumang sakuna. Tugon ni Pido. Sinunod ni Dudong ang sinabi ng binata. Nagsipag-alisan ang mga tao. Sinimulan ni Josefa ang paglalagay ng bakod sa paligid. Lingid sa kaalaman nito na may binabalak ang binata. Kinagabihan habang tahimik ang paligid. Pinuntahan nito ang lupaing binakuran ni Josefa. Naroon pa ang mga tauhan nito at matyagang nagbabantay. Naupo ang binata sa likod ng puno ng saging at kinuha ang kanyang mutya. Kaibigan, ngayon ko kailangan ng tulong mo. Paalisin mo mga taong yan sa lugar na to. Wika ni Pido. Matapos ay bigla itong nakarinig ng malakas na yapak ng paa na tila ba nagmumula sa mga kabayo. Kasunod nito ay mga halinghing. Ilang sandali lang narinig na ng binata ang nagsisigawang mga tauhan. Kitang-kita din ito kung paano silang tumilapon palabas ng kubo. Napapangiti na lang si Pido.
nang makitang nagtakbuhan ang mga kalalakian. Ni hindi alam ng mga ito kung ano ang tumama sa kanila. Binaklas din ng mga kaibigan ni Pido ang bakod na inilagay ng mga ito. Matapos ay bumalik sila sa kinaroroonan ng binata. Nagawa na namin ang sinabi mo. Huwag kang mag-alala. Mananatili ang ilan sa mga kasama ko para pangalagaan ang bahaging ito ng lupain. Wika ng tikbalang. Mabilis siyang umalis sa lugar. Bumalik na rin sa tahanan si Pido. Kinabukasan maaga nitong kinausap ang mga tauhan para ilipat sa ibang lugar pansamantala. Habang nakikipag-usap, dumating na ang mga kalalakihang sakay ng truck. Bumaba ang isa sa mga ito at nilapitan si Pido. Ikaw ba si Pido? Yung may-ari ng lugar na to? Ako si Poldo, tauhan ni Mayor. Sinugod mo daw yung mga kasama namin nagbabantay kagabi? Wika ni Poldo. Una sa lahat, walang nabiling lupain mula sa akin si Mayor. Sa pilitang binakura ng bahagi ng lupaing pagmamay-ari ko. Ikalawa, paano mo nasabing ako yung sumugod? Tanong ni Pido. Ayon kay Josefa, ikaw lang ang may motibong gawin yon. Ang lakas naman ng loob mong kalabanin si Mayor, no? Hindi mo siya kilala, pare. Kaya kung ako sa'yo, magpapakumbaba ako. Mahirap banggain yung taong yun. Payong kaibigan lang naman tong sa akin. Huwag mo lang subukan, pare. Wika ni Poldo. Naparito kayo sa lupa ko para takutin ako. Pasensya na pero hindi ako natitinag eh. Umalis na kayo dahil ayokong magkaroon ng malaking gulo. Tugon ni Pido. Huwag kami yung tinatakot mo, ha? Kasi walang pakialam yung amo namin kung isa ka sa pinakamayamang tao dito sa bayan. Hanggat hindi ka niya napanghahawakan, kalaban ang turing niya sa'yo at lahat ng bumabangga sa kanya natutumba. Wika ni Poldo. Huling babala, kaibigan. Kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyo, umalis na kayo. Wika ni Pido. Naglabasan mula sa kasagingan ang mga tauhan nito. May dalang itak, sibat at mga pana. Nanlaki mga mata ni Poldo at dali-dali itong sumakay ng truck. Huwag kayong matutulog sa gabi. Nagdeklara kayo ng gera laban sa amo ko at sisiguraduhin ko sa iyo, kaibigan, na ibibigay ni Mayor ang gusto mo. Muling wika ni Poldo. Sabay patakbo ng truck. Alam ni Pido na nasa panganib ang mga tauhan. Wala itong magagawa kung sakaling sumalakay ang mga tauhan ni Mayor. Sinabihan nito ang mga taong umalis na muna sa taniman para sa kanilang kaligtasan. Kaso nga lang nagmatigas ang mga ito at tumutol. Hindi kami aalis sa lugar na ito. Dito na po kami lumaki at hindi namin basta-bastang iiwan ang lupain. Lalaban kami, Pido! Wika ni Dudong. Hindi ko maaaring isugal ang buhay nyo. Kung may mapapahamak dito, ako lang. Hindi dapat kayo madamay. Tugon ni Pido. Ngunit sadyang matigas ang ulon ng mga tauhan. Para sa kanila dito sila nabuhay at dito din sila mamamatay. Kahit magalit ka sa amin, Pido, hindi namin iiwan ang lugar na ito. Mamamatay kung mamamatay. Hindi kami aalis. Muling wika ni Dudong. Kung ganon, salamat. Magsipaganda kayo. Pwede tayong sugurin mamayang gabi. Magpalitan na lang sa pagbabantay. Ako nang bahala sa pagkain nyo. Huwag na muna kayong umalis dito sa bahay. Tugon ni Pido. May mga saging pa tayong dapat anihin ngayong araw. Hanggat maaari,
Ayaw naming masayang mga yon. Pagtutulungan na lang namin ang mga dapat gawin. Marami naman kami, sandali lang yon. Tugon ni Dudong. Kayo ang bahala basta mag-iingat kayo. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, ipagbigay alam nyo sa akin. Wika ni Pido. Hindi rin natiis ng binata ang manood na lang sa kanyang mga tauhang nagtatrabaho. Tumulong na din ito. Gamay ni Pido ang gawain, lalo na ang pag-aani ng mga saging, dahil ito ang trabahong unang itinuro sa kanya ng ama. 5:00 ng hapon, nagawa nilang tapusin ang lahat ng trabaho. Bumalik ang pangkat sa tahanan ni Pido at doon na malagi. Gahaman talaga ang alkalde ng bayang ito, Pido. Hindi mo lang nararamdaman ang sama ng ugali nila dahil may kaya ka. Pero kaming mga mahihirap, kami ang naagrabyado. Wika ni Dudong. Alam ko ang nangyayari kaya nga naawa ako sa iba nating kababayan eh. Kaso wala naman ako magawa. Tugon ni Pido. Sana lang maging simula na ito ng pagbabago. Malakas ang kutob ko na may mangyayaring maganda sa kabila ng kaguluhan. Hindi naman sa sinasabi kong masaya ako sa nagaganap sa inyo, boss. Pero alam kong ito ang magiging daan para sa pagbabago. Wika ni Dudong. Sana nga Pido mangyari yan. O siya, ako na muna magbabantay. Magpahinga kayo. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagbabantay naglakad sa paligid ang binata, nagpakita sa kanya ang gabay na tikbalang ng mutya. Simula sa iyong ama, katuwang na ako sa pangangalaga sa lupaing ito. Kaya nakakapagtaka kung bakit hindi ka lumalapit sa akin. Wika ng tikbalang. Halos mapatalon sa gulat si Pido nang marinig ang boses ng nilalang. Nakakagulat ka naman kaibigan, no? Pasensya na ha. Pero hindi naman ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo. Masaya ako't nariyan ka para tumulong. Pero yung gulong ito, sa pagitan ng mga tao eh. Kaya ayoko nang isali pa kayo mga nananahimik na nilalang. Tugon ni Pido. Nauunawaan ko ang iyong sinasabi. At hindi nga kami maaaring makisali sa gulo niyong mga mortal. Pero ibang usapan na. Kapag ang tahanan naming mga tikbalang ang masisira. Ang lupaing pinagkakaguluhan niyo, ang mismong lugar na sumasakop sa aking tahanan. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, madadamay ang aking pamilya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kasali kami sa labang ito. Wika ng tikbalang. Isa-isang naglabasan mula sa dilim ang mga ito. Napangiti si Pido. Alam niyang malaking tulong ang mga nilalang. Kung ganon, maraming salamat kaibigan. Tugon ni Pido. Isa pa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Ang taong pumunta dito ay may taglay na bertud. Mapapahamak ka kung hindi ako tutulong. Wika ng tikbalang. Naramdaman din ni Pido ang tungkol sa bagay na yun. Ngunit hindi niya binigyan ng pansin. Tama ka nga kaibigan. Ang totoo nawala yun sa isip ko eh. Tugon ni Pido. Ito ang dahilan kung bakit kami nababalisa. Dahil maaring hindi lang siya ang may kakayahang pigilan kaming mga tikbalang. Siguradong nakarating na rin sa kanya ang ginawa namin sa mga kasama nila. Wika ng tikbalang. Ngayong nabanggit mo, siguradong alam na nga nila ang nangyari. Mukhang hindi lang laban ng mga tao ang magaganap. Tugon ni Pido. Sigurado yan, kaibigan.
Kaya nandito ang lahat ng mga kasama ko para tumulong. Huling wika ng tikbalang. Bigla itong naglaho dahil dumating si Dudong. Parang narinig kong may kausap ka dito, Pido. Sino yon? Tanong ni Dudong. Wala naman. Kinakausap ko lang tong mga puno ng saging. Ikaw ba nakapagpahinga ka na? Tanong ni Pido. Oo, Pido. Ikaw naman ang matulog. Baka mapano ka niyan. O sige, basta gisingin niyo ako kapag may nangyaring hindi maganda. Wika ni Pido. Matapos ay pumasok na ito sa bahay. Naiga ito sa kanyang silid. Ilang minuto lang ay nakatulog dahil na rin sa sobrang pagod. Kinabukasan nagising ito sa malakas na tawanan ng kanyang mga tauhan. Paglabas nito ng tahanan, nakita niyang nagkukumpulan ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang ilan sa mga taong nakatali sa puno ng saging. Walang saplot ang mga ito at tila pinaglaruan ng kung anong nilalang ang muka. Oh, anong nangyari sa mga yan? Bakit namamaga yung mukha nila? Tanong ni Pido. Hindi namin alam, Pido Nakita na lang namin nakatali na yan. Tapos may mga busal ang bunganga. Mukhang pinaglaruan ng engkanto mga to Tugon ni Dudong. Naisip ni Pido ang sinabi ng tikbalang. Natawa lang din ito sa mga nangyari. O siya, sige na, kalagan nyo na yung mga yan. Hayaan nyo makabalik sa amo nila para ibalita yung nangyari dito. Nang sa ganun, medyo matakot naman sila. Wika ni Pido. Ngunit ng kalagan ito ni Dudong, hindi tumakbo ang mga kalalakian. Nakaupo lang ito sa isang sulok habang nakatitig sa isang direksyon. Oh, ano pang inaantay nyo? Umalis na kayo. Bago pa magbago yung isip ng mga kasama ko. Wika ni Pido. Hindi kami maaaring bumalik kay amo. Papatayin kami nun Tugon ng lalaki. Bakit niya naman gagawin yun? Mga tauhan niya kayo Tanong ni Pido. Ibang klaseng mag-isip si Poldo. Handa siyang pumatay kapag hindi namin sinunod yung utos niya. Tugon ng lalaki. Ganun ba? Ano bang inutos niya sa'yo? Gusto niyang ipapatay ka Dalin sa kanya ang ulo mo. Utos daw ni Mayor. Tugon ng lalaki. Napailing na lang si Pido dahil sa mga narinig. Ibang klase. O siya, dumito muna kayo. Pero huwag kayong umasa na magtitiwala ang mga tauhan ko sa inyo. Alam nilang makakalabang kayo Wika ni Pido. Ikinulong nila ang mga kalalakian at kahit ganon ang ginawa ng binata, laking pasasalamat ng mga ito sa kanya. Pagsapit ng hapon habang nagpapahinga, narinig ni Dudong ang dagongdong ng naglalakihang sasakyan. Umakyat ito sa mataas na puno upang tignan ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nang makita ang mga paparating na truck, pati na rin ang malalaking kagamitan na pangbungkal. Dali-daling bumaba si Dudong at ibinalita kay Pido ang nakita. Mabilis namang kumilos ang mga tauhan ng binata papunta sa kanya-kanyang pwesto. Armado ng mga pana at sibat. Hinarangan nila ang daanan papasok sa lupain ng kanilang amo. Nakatayo lang si Pido sa tuktok ng burol, hindi kalayuan sa mismong entrada ng kanyang lupain. Pinapanood nito ang mga nangyayari. Naglagay ng barikada ang mga tauhan nito. Ang ilan ay nakatayo sa kalsada habang may hawak na itak. Ang mga may hawak na pana naman nakatago sa mga dayami.
Sadyang matatapang ang mga tauhan mo, Pido. Hindi sila basta aatras. Wika ng tikbalang. Nauunawaan ko kung saan nanggagaling ang determinasyon nila. Dito sila lumaki. Karamihan sa kanila dito nagkaroon ng pamilya. Kagaya mo kaibigan, sa loob ng mahabang panahon, pinangalagaan niyo ang lupaing ito at nagpapasalamat ako dahil sa inyo. Tugon ni Pido. Kailanman hindi namin inisip na lisanin ang lugar na ito. Nakadikit sa lupaing ito ang aming mga buhay. Kaya kahit ano pa ang mangyari, kahit ikamatay namin ay lalabang kami. Wika ng tikbalang. Laking gulat ni Pido nang makita ang iba pang tikbalang. Naglabasan sila mula sa mga puno. Ramdam nito ang pag-init ng tangan niyang mutya. Napalingon ang tikbalang at muling nagsalita. Narito ang isang pulutong ng mga tikbalang. Handang lumaban para sa iyo. Napangiti si Pido dahil malaking tulong ang mga elemento sa labang iyon. Armado ng baril ang mga tauhan ng mayor sa pangunguna ni Poldo. Huwag kayong magpasindak sa mga itak nila. Patayin ang sino mang humarang sa inyo. Sigaw ni Poldo. Nagsipagbabaan sa truck ang mga tauhan nito. Naglakad papunta sa barikada. Sus Ginoo, pagkadamuha man ning mga tawhana, matay na po daan ni Hinoon. Wika ni Dudong sa salitang Bisaya na ang ibig sabihin, Sus Ginoo, napakadami ng mga taong ito. Mukhang mamamatay na tayo dito. Napalingon ito sa bandang paanan ng burol. Narinig ni Dudong ang dagungdong na tila mula sa mga gumugulong na bato. Nanlaki mga mata nang makita ang umaalsang alikabok. Hindi alam ng mga kalaban kung ano ang paparating dahil hindi nila makita kung saan nagmumula ang mga yabag. Nagulat ang mga ito nang bigla silang magtalsikan kasama ng mga gamit pang bungkal. Huwag kayong panghinaan ng loob. May tumutulong sa atin. Wika ni Dudong. Dali-daling nagsipagsugod ang mga magsasaka. Pinagtataga ang mga tauhan ni Poldo. Habang pinapanood ito ni Pido, abot langit ang pag-aalala niya sa mga tauhan at mga tikbalang na nooy nakikipaglaban. Kailangan nila ang tulong ko. Hindi ako mapakali dito. Wika ni Pido. Sandali lang. Hindi ka pwedeng sumugod ng ganyan. Hindi pangkaraniwang tao ang kalaban mo. Tugon ng tikbalang. Matapos ay bigla itong sumanib kay Pido. Hindi may paliwanag ng binata ang lakas na nararamdaman ng mga oras na yun. Napapangiti si Pido dahil yon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong bagay. Ngayong taglay mo ang lakas ko. Isa ito sa mga kakayahan ng mutsyang tangan mo. Mas malaki ang pag-asa mong manalo laban kay Poldo. Wika ng tikbalang. Tumakbo pababa ng burol si Pido. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Poldo. Lahat ng humarang sa daan nito. Pinagsusuntok ng binata. Maging siya ay namangha sa bilis ng kilos. Napansin naman ito ni Poldo. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, tumama na sa pisngi nito ang kamao ni Pido. Tumilapon sa malayo si Poldo. Nagulat ito sa ginawa ni Pido. Anong ginawa mo sa sarili mo? Saan ang galing ang lakas mo? Tanong ni Poldo. Hindi mo na kailangang malaman. Ngayon bibigyan kita ng pagkakataong itigil ang lahat ng ito.
Tugon ni Pido. Napatalsik mo lang ako ng isang beses. Akala mo kung sino ka na. Pasensya, hindi ako nakapaganda sa ginawa mo eh. Wika ni Poldo habang pinapagpag ang kanyang damit. Napangiti naman si Pido at sa hindi malamang dahilan, tila nakaramdam siya ng kagustuhang makipaglaban. Mukhang hindi mo narinig ang sinabi ko, kaibigan. Uulitin ko, umalis na kayo dito. Wika ni Pido. Anong aalis? Manigas ka! Tugon ni Poldo sabay suntok ng malakas sa binata. Nagawa itong ilagan ni Pido. Ngunit nahagip siya ng bahagya. Ramdam nito ang bigat ng atake kahit daplis lang ang tumama sa kanya. Huwag kang magpakampante. May taglay siyang lakas mula sa isang uri ng orasyon. Mapanganib yon kapag tinamaan ka. Dahil maging ako ay maaaring maapektuhan. Wika ng tikbalang. Pasensya na, hindi na mauulit. Unang beses ko kasing ginawa to eh. Tugon ng binata. Tumingin ka sa mga mata niya. At mula doon, makikita mo ang susunod niyang gagawin. Sa ganung paraan, mabilis mong maiiwasan ang kanyang mga atake. Wika ng tikbalang. Yun din ang unang beses na makipag-away ang binata, kaya medyo hirap siya sa pagkilos. Sinunod nito ang sinabi ng nilalang at laking gulat ni Poldo dahil kusang gumagalaw ang kanyang katawan. Naiiwasan ang mga suntok ni Poldo, maging ang mga bala ng baril na naliligaw sa kanilang direksyon. Nakikita nito na parabang napakabagal. Sunod-sunod na atake ang ginawa ni Poldo. Lahat ng yon ay nagagawang iwasan ng binata hanggang sa magkaroon nito ng pagkakataong umatake. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito. Tumama naman sa sikmura ni Poldo. Napaangat ang kanyang paa at halos isuka ang lamang loob. Anong klaseng nilalang ka? Paano mo nagagawang sumuntok ng ganyang kalakas? Wika ni Poldo. Gusto mo talagang malaman? Pues sasabihin ko sa iyo ang sekreto ko. Total naman mamamatay ka na eh. Hinawakan ng binata ang buhok ni Poldo. Marahan itong itinaas. Tinignan nito ang mga mata ni Pido. Hindi makapaniwala sa nakikita. May tikbalang ka sa loob ng katawan mo. Kaya naman pala. Wika ni Poldo. Hinawakan nito ang kamay ni Pido. Nag-usal ng mga dasal. Nakaramdam ng init ang binata. Biglang humiwalay ang tikbalang. Isang dasal pamatayang inusal niya. Kung hindi ako kumawala, malamang nasunog ako. Wika ng tikbalang. Mabilis nitong hinatak si Pido palayo at muling bumalik sa katawan ng binata. Mag-iingat na ako sa susunod. Hindi ko man lang naisip na kaya niyang gawin yun. Wika ni Pido. Maging ako nawala sa isipan ko na may posibilidad na kaya niyang mag-usal ng dasal pangpatay sa mga kagaya ko. Pag-uusap ng dalawa. Muling sumugod si Pido. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakaligtas. Nahawakan nito ang kamay ng binata. Muling nag-usal ng mga dasal. Sa pagkakataong iyon, may orasyong panggapos ang ginamit nito para tuluyang maparalisa ang tikbalang. Wala na akong magagawa, Pido. Hindi ako makakilos. Pero kaya ko pa rin ipairam sa iyo ang lakas ko. Pasensya na, pero maaari ko itong ikamatay. Wika ng tikbalang. Hawak pa rin ni Poldo ang binata. Inihagis niya ito palayo.
sa pag-aakalang hindi na makakalaban pa si Pido. Wala kang silbi kung wala kang tikbalang sa katawan mo. Pasensya na, pero mukhang nanalo ko sa labang to. Wika ni Poldo. Unti-unting tumayo si Pido. Bagay na ikinagulat naman ng katunggali. Nang mga oras na yun, hindi nila namalayang malayo na sila sa iba pang kasamahan. Tikbalang, nakikinig ka ba? May magagawa ba ako para hindi mo ikamatay ang gagawin ko? Tanong ni Pido. Isang paraan lang. Pakawalan mo ang mutya. Sa ganong paraan, matatanggal ang tanikalang nagbibigkis sa atin. Ngunit kapag ginawa mo yon, maaaring mawala sa iyo ang lahat. Tugon ng tikbalang. Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin ang lahat ng meron ako. Mas mahalaga yung mga taong nasa paligid ko eh. Yung pamilya nila, yung pananalig nila sa akin, bilang pinuno, yun ang mas mahalaga. Wika ni Pido. Tinanggal nito ang mutya sa pagkakasabit sa leeg. Hinampa sa isang bato. Nagulat si Poldo sa kanyang ginawa. Baliw ka ba? Tinanggal mo pa ang kaisa-isang alas mo para manalo sa akin. Ano pa sa tingin mo ang magagawa ng isang pangkaraniwang tao sa kagaya ko? Tanong ni Poldo. Hindi mo alam? Pwes manood ka. Tugon ni Pido. Bigla itong nawala sa kinakatayuan. Nang muling magpakita, nakaamba ito ng suntok sa mukha ni Poldo. Sa ikalawang pagkakataon, tumilapon ng malayo ang katunggali at halos inabot ng ilang segundo bago siya tuluyang nakabalik sa wisyo. Saan ang galing ang lakas mo? Wala nang magagawa ang tikbalang sa katawan mo. At yung mutyang hawak mo basag na. Paano mo nagagawang sumuntok ng ganyang kalakas? Tanong ni Poldo. Mukhang nagkakamali ka eh. Maaaring basag na ang mutya ko. Pero hindi yun nangangahulugan na wala na akong natitirang lakas. Dahil sa ginawa ko, natanggal ang bigkis ng tikbalang at tuluyan itong nakalaya. Kusang loob na tumutulong ang nilalang na ito bilang kaibigan at hindi bilang alipin. Tugon ni Pido. Muli na naman itong sumugod. Sa pagkakataong iyon ay sobrang bilis ng kilos nito. Hindi malaman ni Poldo kung saan manggagaling ang atake ng binata, kaya panay ang tama nito sa kanyang muka. Sumuko ka na. Itigil mo yung ginagawa mo. Sa kasalukuyan mong kalagayan, wala ka ng kakayahang lumaban. Wika ni Pido. Mukhang ang nagkamali ako ng pagkilala sa'yo. Hindi ka nga basta-bastang baguhan. Tugon ni Poldo. Matapos ay dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Tapos na ang laban. Bumagsak na ang kanilang pinuno. Hindi pa. May isang bagay pa akong dapat gawin. Isang bagay. Ano yon, kaibigan? Ang tiyahin kong pasimuno ng lahat ng ito. Kailangan niyang matuto ng matinding leksyon. Tugon ni Pido. Ipaubaya mo na sa amin ang tungkol sa bagay na yon. Kailangan niyong bumalik sa loob ng koral dahil may gagawin kaming mga tikbalang. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay inutusan ni Pido ang mga tauhan. Bumalik sa loob ng taniman. Ang sumunod na ginawa ng mga tikbalang ay labis na ikinagulat ng lahat. Nagsipagtayuan ang mga tauhan ni Poldo. Isa-isang nag-akyatan sa kotse. Narinig pa nito ang ilan na nagtatanong kung ano ang nangyari. Mukhang nabura ang alaala ng mga yun Wika ni Pido. Tama ka. Yun nga ang nangyari. Inalis na mga kasama ko ang kanilang mga alaala. Nang sa ganon,
Hindi na sila muling bumalik sa lugar na ito. Wika ng tikbalang. Anong mangyayari ngayon, kaibigan? Aalis ka na rin ba sa pangalaga ko? Tanong ni Pido. Tama ka. Wala na sa iyo ang mutya. Ang ibig sabihin, malaya na akong pumili. Tugon ng tikbalang. Oo nga, no? O sige, malaya ka na. Hindi kita pipigilan. Wika ni Pido. Maraming salamat, kaibigan. Pero pinili kong manatili sa iyo at paglingkuran ka. Isa kang mabuting tao, Pido. Alam kong marami kang matutulungan. Pag-uusap ng dalawa. Laking tuwa ni Pido dahil kasama ng pananatili ng tikbalang sa kanyang pangangalaga, magpapatuloy ang pasok ng swerte sa kanilang taniman. Tinupad ng tikbalang ang kanyang sinabi. Nagulat na lang si Pido dahil napabalitang nawala na sa tamang pag-iisip ang kanyang tiyahin. Nagpatuloy ang operasyon ng taniman ng binata. Sa pagkakataong iyon, marami sa kanyang kababayan ang natulungan. Lalo pa itong lumago sa tulong ng kanyang kaibigang tikbalang. Hanggang sa umabot na sa parteng Davao ang kanyang plantasyon. Marami sa mga kababayan nila ang pinadala doon upang magtrabaho. Naging kilalang taga-angkat ng saging at pinya ang binata hanggang sa umabot na sa ibang bansa ang kanilang produkto. Kalaunan, nagkaroon ng sariling pamilya ang binata at gaya ng ginawa ng kanyang ama. Ipinasa nito ang mga nalalaman sa anak para magpatuloy ng kanyang sinimulan. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting dumating si Pido sa dapit hapon ng buhay. Ngunit kahit ganon wala siyang pinagsisiyan, lalo pat nakikita nitong marami siyang natulungan. Kinilala si Pido sa kanilang lugar bilang isa sa pinakamayamang magsasaka. Ngunit makikita mo lang itong naglalakad sa daan, nakasimpleng senelas. Hindi ito sumasakay sa sariling kotse, bagaman nagmamay-ari ng marami. Mas gusto nitong maglakad sa kalsada ng bayang kinalakihan. Para sa kanya, nanunumbalik ang mga alaala ng lugar sa tuwing ginagawa niya ito. Sa kasalukuyan, ang anak ni Pido ang namamahala sa taniman. Naging mas moderno ito at lalo pang nadagdagan ang oportunidad para sa mga kababayang nais magtrabaho. Dahil sa mga makinaryang inilagay ng pamilya ni Pido sa taniman. Walang ibang nakakaalam ng totoong nangyari. Maging ang presensya ng tikbalang, hindi rin umabot sa mga tauhan ni Pido, maliban na lang kay Dudong. Ito ang pinagsabihan niya ng sekreto. Nakarating naman sa atin ang totoong pangyayari sa pamamagitan ng anak ni Dudong. Pinaliwanag nito ang lahat ng kaganapan, batay na din sa kwento ng ama. Hindi akalain ng mga tao na may kakaibang nangyayari sa tanimang iyon. At ang patuloy na paglago ng kanilang produksyon ay dahil sa mababait at masisipag na tikbalang na nakatira sa lugar. Para sa pamilya ni Pido, mananatili itong lihim na kanilang dadalhin habang sila ay nabubuhay. Naway nagustuhan ninyo ang kasaysayan ni Pido at ng mutya na puso ng saging. Opinyon para sa kwento, alam nyo ba mga kabayan, lahat tayo ay merong gabay. Kumbaga, bawat tao sa mundo ay nabigyan ng gabay. Yung iba maswerteng nakikita natin sila, pero karamihan sa atin, hindi natin nakikita yung mga gabay natin. Pero sabi ng mga ermitanyo, mga manggagamot, lahat tayo ay binigyan ng gabay ng may likha upang tayo ay bantayan dito sa lupa. Kayo ba mga kabayan? Nakita nyo na ba yung gabay nyo? O meron ba kayong mga karanasan na yung feeling nyo na merong nagbabantay sa inyo?
Kung meron man, share nyo sa ating comment section. Salamat.